Pareho natin sinubukan ang mayroon tayo. Pareho natin sinubukan ang bawat isa sa atin. Sinubukan natin magmahal ng totoo at buo. Ngunit bakit? Bakit ang mundo ay pilit tayong pinaglalayo? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Ako lang ba ang nahihirapan kung anong mayroon tayo? Ako lang ba ang nahihirapan sa pagitan na ikaw at ako? Sa tuwing magkasama tayo, parang may umihila sa atin ang papalayo. Papalayo sa bawat nasalita na binitawan na pangako. Mga pangako na unti-unting papalayo. Pangakong ako lamang. Pangakong ikaw lamang. Pangakong kahit kailanman di kita iiwanan. Pareho natin minahal ang bawat isa't isa. Ngunit bakit parang may kulang? May mga bahagi sa puso ko ang di matagpuan. May mga bagay na akala ko, ikaw na ang magpupuno sa puwang nito. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na paunti-unti akong tinudurog nito. Alam kong wala kang kasalanan. Alam kong sinubukan mo. Sinubukan mo ang tayo. Handa kang gawin ang lahat ng bagay upang manatili ako sa mundo mo. Ngunit alam ko sa bawat lumilipas, nahihirapan kang ipaglaban ito. Nahihirapan kang mahalin ako. Alam kong nasasaktan ka na rin katulad ko. Alam kong nahihirapan ka na rin na ipaglaban ang pag-ibig na di sang-ayon ang mundo. Ngunit pwede palang mangyari ang lahat ng ito. Na kahit pareho natin ipaglaban, para matupad lamang natin ang ating mga pangako. Ngunit ang tadhana ang gumagawa ng paraan upang unti-unti tayong paglayuin at itulak sa hangganan. Pareho tayong walang kasalanan. Pareho nang walang pagkukulang sa ating dalawa. Pareho nating ginusto ang bawat isa't isa. Ngunit wala talaga. Pilit man natin pagtagpuin, ngunit wala talaga. Kahit pilitin natin, di magtagpo-tagpo. Sa bawat pagsambit ko na mahal kita. Totoo pa ba? Totoo pa ba sa puso ko? Na kahit ilang beses kong ipaalala sa puso ko, ako ay para sa iyo. Ngunit hindi ko masabing ako talaga para sa iyo hanggang sa dulo. Paano ko pinagtagpo lamang tayo? Ngunit hindi ka talaga. Tayo ang nakalaan sa isa't isa. Paano kung pinagtagpo tayo upang ipaalala na di talaga tayo? At pansamantala lamang. Hinihintay na lamang natin ang bawat isa na sumuko. Na kahit ilang beses pa rin natin sambitin na mahal kita. Ngunit wala tayong magagawa kundi ang lumaya sa isa't isa. Lumaya kung saan tayo masaya. Kung saan tayo itinakda ng tadhana. Mahal. Mahal kita, ngunit sa pagitan ng bawat litrang paborito natin ay ang salitang mahal kita. Alam kong minahal mo ako.
Ngunit mas minahal mo siyang higit sa pagmamahal sa akin na totoo. At ang bawat litra na ating paborito ay ang salitang, mahal kita. Ngunit ang bawat puso natin, pusong gustong makawala sa pag-ibig na matagal nang binaliwala. May pagkakataon po nagmamahal tayo, minamahal tayo. Ngunit minsan na kahit gaano pa natin kamahal ang bawat isa't isa, nagsimula kayo sa masayang-saya relasyon. Parang isang perpektong relasyon. Walang away, lahat pagmamahalan, pag-uunawaan, pag-iintindi. Ngunit may pagkakataon sa isang relasyon na hindi natin maiwasan. At dumadating sa punto na natatanong mo sa sarili mo, bakit parang may kulang na habang lumilipas ang saya ninyong relasyon, nararamdaman mo may puwang sa puso mo. May puwang na hindi mapunaan ang kaligayahan na nararamdaman mo. Na sa unang pagkakataon, sa unang relasyon nyo, sa unang pagkikita ninyo, sa unang pinaramdam sa iyo ng isang tao na mahal ka niya, naramdaman mong kumpleto ka. Kumpleto ang pagkatao mo. Kumpleto ang pagmamahal mo. Ngunit, minsan ang daya po ng pagkakataon. Ang daya po ng tadhana kasi minsan may mga bagay tayo na minsan na dumadating na sa punto na kailangan ko yung ganito, kailangan kong ganyan. Yung bang mapaghanap or may hinahanap tayo sa isang tao na doon sa taong minamahal natin na wala sa kanya. Sa totoo lang po, marami pong nangyayari sa atin na ganyan. At minsan napakahirap ipaliwanag sa sarili natin. Bakit? Maayos naman ang relasyon namin. Masaya. Nagkakaunawaan. Walang away. Hindi naman perfecto ang bawat relasyon natin sa isang tao o sa isang pamilya. But minsan may oras na naghahanap tayo. Or minsan talagang may kulang tayo sa pakiramdam natin na gusto natin punuan ang bawat kaligayahan na gusto mong maramdaman o gusto mong makita kanino o kung saan. Like po sa isang relasyon. Sample na lang po natin sa isang relasyon na masaya. Yes, hindi po perfecto ang isang relasyon natin. Magpamilya man o magsa-boyfriend and girlfriend mo, wala na tayong perfecto. Pero po, sa simula, napakasaya po natin. Masaya tayo sa kanya. Sabi nga po minahal mo na totoo. Nagmahalan kayo ng totoo. But dumating ang panahon na tumatagal na kayo. Minsan may pagkakataon na naghahanap tayo na nakulang sa puso natin. Na parang bawat parte ng puso natin ay may kulang para sa kanya. At minsan may nangyayari sa isang pamilya na wawasak dahil minsan hinahanap po natin sa iba ang kulang sa ating kapareha. At kung sa boyfriend naman po minsan nagluloko na rin dahil may nakita na po or nakita niya na doon sa iba ang kanyang hinahanap na kakulangan sa kanyang kapareha. Kaya maraming nangyayari sa isang relasyon naging broken family sapagkat may kulang. Naghahanap tayo, inahanap natin. At kadalasan sa mga kabataan po sa nararamdaman ng ganito, especially po sa mga broken family, nagre-rebelde ang bata. Sapagkat hindi buo ang pamilya at hindi buo ang kanyang nararamdaman. At hinahanap niya sa kanyang pamilya yung kaligayahan. Ngunit hindi niya matagpuan dahil sapagkat may kanya-kanya ng partner ang kanyang mama at papa at may mga karelasyon na rin. Ito po yung nangyayari sa totoong buhay natin, especially po sa mga kabataan.
Kaya ho sila nagre-rebelde dahil sa sitwasyon na yun na may puwang sa puso ng bawat isa. Sa totoo lang po, maraming pagkakataon o maraming beses na nangyayari na may hinahanap ka may puwang ba na hindi sapat. Ako po sa totoo lang naranasan ko na po yan before. At the time sa aking first love, minahal ko, masaya ako, ipinagkaloob ang lahat sa akin. But, minsan po pag may pagsubok na dumadating, ang hirap po palang maiwasan na minsan tayo naghahanap ng kulang. Na kahit ho binigay na ho sa atin ang lahat-lahat, ngunit parang may kulang pa rin. Talaga ho ang buhay natin ay hindi perpekto. May pagkakataon na kahit hanapin pa ho natin sa iba, minsan ho hindi natin matagpuan. Na kahit pa ibaling natin sa iba ang atensyon, ibaling natin sa iba ang pagmamahal, ngunit minsan hindi pa rin natin matagpuan ang kaligayahan. Marami pa hong puwang sa puso natin na minsan nagkakawatak-watak na to dahil hindi mo alam kung ano at paano mo pupunan ng bawat parte ng puso mo nahuhag, na kulang sa pagmamahal, na kulang sa atensyon. Ay naku guys, mahirap po talaga mapunuan ang isang bagay dahil hindi talaga tayo perfecto. Ang lahat po niyan ay nagmumula sa sarili natin. Sabi nga po, ang kaligayahan natin ay nagmumula sa sarili natin at hindi sa ibang tao. Ngunit kadalasan po sa mga kabataan, minsan hinahanap na nila sa iba ang kanilang kaligayahan. Especially po sa lahat ay ang broken family. But depende po sa pagpapalaki ng isang magulang sa kanyang mga anak. Depende po sa kabataan kung ang pagiging broken family po ay magiging daan upang magrebelde ka or mas lalo mong aayusin ang buhay mo. Kaya po ang kaligayahan natin, ang kulang sa buhay natin, ang hunghag sa ating puso ay nagmumula po sa sarili natin. Upang matagpuan po natin ang kaligayahan, simulan po natin sa ating sarili. Kung may kulang man po, ang bawat isa sa puso natin, tayo ang magpupuno. At hindi sa iba natin hahanapin. At hindi sa iba natin hahanapin ang bawat nawala sa atin o sa kanyang kaparehas. Paano guys, hanggang dito na lang aking kwento at aking spoken. Maraming po salamat. Ito ay katotohanan sa buhay natin sa pang-araw-araw. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po sa aking channel and please touch the bell for another notification po guys. At sa mga bago ko pong video na gagawin. Maraming salamat.